Naligtas sa kamatayan si Jeremias. Ika-26 na kabanata. Noong pasimula ng paghahari ni Jehoiakim na anak ni Haring Josiah ng Huda, sinabi sa akin ng Panginoon, "Tumayo ka sa bulwagan ng templo ko, at magsalita ka sa mga mamamayan ng mga bayan ng Huda na naroon para sumamba. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng ipinapasabi ko, at huwag mong babawasan. Baka sakaling makinig sila sa iyo, at tumalikod sa masama nilang pag-uugali. Kapag ginawa nila ito, hindi ko na itutuloy ang kaparusahang pinaplano ko sa kanila, dahil sa masasamang ginagawa nila. Sabihin mo sa kanila ang ipinasasabi kong ito. Kung hindi kayo maniniwala sa akin, at ayaw ninyong sundin ang mga utos na ibinigay ko sa inyo, at kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ng mga lingkod kong propeta na palagi kong sinusugo sa inyo, gigibain ko ang templong ito, katulad ng ginawa ko sa Shilo, at susumpain ang lungsod na ito ng lahat ng bansa sa buong mundo." Narinig ng mga pari, mga propeta at ng lahat ng tao na nasa templo ng Panginoon ang sinabing ito ni Jeremias. Pagkatapos niya itong sabihin, pinalibutan siya ng mga pari, mga propeta, at mga tao, at sinabihan, "Dapat kang mamatay. Bakit mo sinabi sa pangalan ng Panginoon na ang templong ito'y gigibain katulad ng Shilo, at ang lungsod na ito'y magiging mapanglaw at wala nang maninirahan?" Kaya dinakip nila si Jeremias sa templo ng Panginoon. Nang marinig ito ng mga pinuno ng Huda, pumunta sila sa templo. Umupo sila sa dinadaanan sa bagong pintuan ng templo para humatol. Sinabi ng mga pari at mga propeta sa mga pinuno at sa lahat ng naroroon, "Dapat hatulan ng kamatayan ang taong ito, dahil nagsalita siya laban sa lungsod na ito. Narinig mismo ninyo ang kanyang sinabi." Sinabi naman ni Jeremias sa lahat ng pinuno at sa lahat ng tao na naroroon, "Isinugo ako ng Panginoon para magsalita ng laban sa templo at sa lungsod na ito, katulad ng narinig ninyo. Kaya baguhin niyo na ang inyong pag-uugali at pamumuhay, at sumunod na kayo sa Panginoon na inyong Diyos, sapagkat kung ito ang gagawin niyo, hindi na itutuloy ng Panginoon ang sinabi niyang kapahamakan laban sa inyo. At tungkol naman sa akin, wala akong magagawa. Gawin niyo sa akin kung ano ang mabuti at matuwid para sa inyo. Pero tandaan ninyo ito, kung papatayin ninyo ako, mananagot kayo at ang mga mamamayan sa lungsod na ito, dahil sa pagpatay niyo sa taong walang kasalanan, sapagkat totoong sinugo ako ng Panginoon, para sabihin sa inyo ang lahat ng narinig niyo ngayon." Sinabi ng mga pinuno at ng mga tao sa mga pari at mga propeta, "Hindi dapat hatulan ng kamatayan ng taong ito, dahil nagsasalita siya sa atin sa pangalan ng Panginoon na ating Diyos." Pagkatapos, may ilang mga tagapamahala na tumayo sa harap at nagsalita sa mga taong nagtitipon doon. Noong si Hezekiah ang hari ng Huda, nagsalita si Mikas na taga Moreshet tungkol sa ipinapasabi ng Panginoon sa lahat ng taga-Huda. Sinabi niya, "Sinabi ng Panginoong makapangyarihan na wawasakin niya ang Zion, ang lungsod ng Jerusalem. Ito'y matutulad sa inararong bukirin, tambakan ng mga nagibang gusali, at magiging kagubatan ang bundok na tinatayuan ng templo." Pinatay ba siya ni Hezekiah o ng sinumang nasa Huda? Hindi. Sa halip, natakot si Hezekiah sa Panginoon at lumapit siya sa kanya. Kaya hindi itinuloy ng Panginoon ang sinabi niyang kapahamakan laban sa kanila. Kaya kung papatayin niyo si Jeremias, kayo na rin ang magdadala ng kaparusahan sa sarili ninyo. Nang panahon ding iyon, may isa pang nagsalita tungkol sa ipinapasabi ng Panginoon. Siya'y si Oraya na anak ni Shemaiah na taga Kiriath Jearim. Nagsalita rin siya laban sa lungsod at sa bansang ito, katulad ng sinabi ni Jeremias. Nang marinig ni Haring Jehoiakim at ng lahat ng pinuno at tagapamahala niya ang sinabi ni Oraya, pinagsikapan nilang patayin ito. Pero nalaman ito ni Oraya, kaya tumakas siya papuntang Ehipto dahil sa takot.
Ngunit inutusan ni Haring Jehoiakim si Elnatan na anak ni Akbor at ang iba pang mga tao na pumunta sa Ehipto. Kinuha nila si Oraya roon sa Ehipto at dinala kay Haring Jehoiakim. At ipinapatay nila ito sa pamamagitan ng espada. At ipinatapon ang bangkay niya sa libingan para sa mga pangkaraniwang tao. Pero si Jeremias ay tinulungan ni Ahikam na anak ni Shaphan, kaya hindi siya napatay ng mga tao. Naglagay ng pamatok sa leeg si Jeremias. 27 Kabanata. Noong pasimula ng paghahari ni Zedekiah na anak ni Haring Josiah ng Huda, sinabi sa akin ng Panginoon, Jeremias, gumawa ka ng pamatok at lagyan mo ng tali, at ilagay mo sa batok mo. Pagkatapos sabihin mo ito sa mga hari ng Edom, Moab, Ammon, Tyre at Sidon, sa pamamagitan ng mga sugo nila na nasa Jerusalem, para makipagkita kay Haring Zedekiah ng Huda. Sabihin mo sa kanila ang mensaheng ito para sa kanilang mga hari. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ko nilikha ko ang mundo, ang mga tao at mga hayop, at nasa sa akin kung sino ang gusto kong gawing tagapamahala nito. Kaya ngayon, ibibigay ko ang mga bansa niyo sa lingkod kong si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Pati ang mababangis na hayop ay ipapasakop ko sa pamamahala niya. Ang lahat ng bansa ay maglilingkod sa kanya, sa anak at sa apo niya, hanggang sa panahong bumagsak ang kaharian ng Babylonia. At ang Babylonia naman ang maglilingkod sa maraming bansa at sa mga makapangyarihang hari. Pero kung may bansa o kahariang ayaw maglingkod o magpasakop kay Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia, ako ang magpaparusa sa bansa o kahariang iyon, sa pamamagitan ng digmaan, gutom at sakit, hanggang sa maipasakop ko sila kay Nebuchadnezzar. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Kaya huwag kayong maniniwala sa inyong mga propeta, mga manghuhula, mga nagpapaliwanag tungkol sa mga panaginip, mga mangkukulam, o mga espiritistang nagsasabing hindi kayo sasakupin ng hari ng Babylonia. Kasinungalingan ang sinasabi nila sa inyo, at kung maniniwala kayo sa kanila, paaalisin ko kayo sa lupain ninyo, palalayasin at lilipulin ko kayo. Pero ang mga bansang magpapasakop at maglilingkod sa hari ng Babylonia ay mananatili sa sarili nilang bayan. Dito sila maninirahan at bubungkali nila ang kanilang sariling lupain. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ito rin ang sinabi ko kay Haring Zedekiah ng Huda. Sinabi ko, magpasakop kayo sa hari ng Babylonia, maglingkod kayo sa kanya at sa mga mamamayan niya, at mabubuhay kayo. Sapagkat kung hindi, mamamatay kayo at ang mga mamamayan niyo sa digmaan, gutom at sakit, gaya ng sinabi ng Panginoon na mangyayari sa mga bansang hindi maglilingkod sa hari ng Babylonia. Huwag kayong maniwala sa sinasabi ng mga propeta na hindi kayo sasakupin ng hari ng Babylonia, dahil kasinungalingan ang sinasabi nila sa inyo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Hindi ko sinugo ang mga propetang iyan. Nagsasalita sila ng kasinungalingan sa pangalan ko. Kaya kung maniniwala kayo sa kanila, palalayasin ko kayo at lilipulin, pati ang mga propetang iyan. Pagkatapos, sinabi ko sa mga pari at sa lahat ng tao, sinabi ng Panginoon na huwag kayong maniniwala sa mga propetang nagsasabing malapit ng ibalik ang mga kagamitan ng templo mula sa Babylonia. Kasinungalingan iyan. Huwag kayong maniniwala sa kanila. Maglingkod kayo sa hari ng Babylonia at nang mabuhay kayo. Kinakailangan pa bang mawasak ang lungsod na ito? Kung talagang mga propeta sila at galing sa Panginoon ang sinasabi nila. Manalangin sila sa Panginoong makapangyarihan na ang mga kagamitang naiwan sa templo, sa palasyo ng hari ng Huda,
at sa Jerusalem ay huwag nang dalhin sa Babylonia, sapagkat sinasabi ng Panginoong makapangyarihan na ang mga tansong haligi ng templo, ang lalagyan ng tubig na tinatawag na dagat, mga karwahe, at ang iba pang mga kagamitan sa lungsod na ito ay dadalhin sa Babylonia. Ang mga nasabing kagamitan ay hindi dinala ni Haring Nebuchadnezzar sa Babylonia noong binihag niya si Haring Jehoiakim na anak ni Haring Jehoiakim ng Huda, kasama ng mga tagapamahala ng Huda at Jerusalem. Pero ngayon, ito ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel. Dadalhin sa Babylonia ang mga kagamitang ito at mananatili roon hanggang sa dumating ang araw na kukunin ko ito at ibabalik sa Jerusalem. Si Jeremias at si Propeta Hananaya. 28 Kabanata. Noong taon ding iyon, nang ikalimang buwan ng ika-4 na taon ng paghahari ni Zedekiah sa Huda, may sinabi sa akin si Propeta Hananaya na anak ni Azur na taga-Gibeon, doon sa templo ng Panginoon, sa harap ng mga pari at mga taong naroroon. Sinabi niya, ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel. Wawakasan ko na ang kapangyarihan ng hari ng Babylonia. Sa loob ng 2 taon, ibabalik ko na rito ang lahat ng kagamitan ng templo ko na kinuha ni Haring Nebuchadnezzar at dinala sa Babylonia. Pababalikin ko rin dito si Haring Jehoiakim ng Huda na anak ni Jehoiakim at ang lahat ng taga-Huda na binihag sa Babylonia. Dahil wawakasan ko na ang kapangyarihan ng hari ng Babylonia. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Pagkatapos, sumagot si Propeta Jeremias kay Propeta Hananaya roon sa harap ng mga pari at mga tao sa templo ng Panginoon. Sinabi niya, Amen. Gawin sana iyon ng Panginoon. Sana'y gawin ng Panginoon ang sinabi mong dadalhin niya pabalik dito ang mga kagamitan ng templo at ang lahat ng bihag sa Babylonia. Pero pakinggan mo itong sasabihin ko sa iyo at sa lahat ng nakikinig dito. Ang mga propetang nauna sa atin ay nagsabi noon na darating ang digmaan, gutom at sakit sa maraming bansa at mga tanyag na kaharian. Pero ang propetang magsasabi ng kapayapaan ay dapat mapatunayan. Kung mangyayari ang sinasabi niyang kapayapaan, kikilalanin siyang tunay na propeta ng Panginoon. Pagkatapos, kinuha ni Propeta Hananaya ang pamatok sa leeg ni Jeremias at kanyang binali. At sinabi niya sa mga taong naroroon, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang mga bansang sinakop ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia ay parang nilagyan niya ng pamatok. Pero sisirain ko ang pamatok na iyon sa loob ng 2 taon. Pagkatapos, umalis si Jeremias. Hindi nagtagal, pagkatapos baliin ni Propeta Hananaya ang pamatok sa leeg ni Jeremias. Sinabi ng Panginoon kay Jeremias, puntahan mo si Hananaya at sabihin mo na ito ang sinasabi ko. Binali mo ang pamatok na kahoy, pero papalitan ko iyan ng pamatok na bakal. Ako ang Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel ay nagsasabing, ipapapasan ko ang pamatok na bakal sa lahat ng bansa, para maglingkod sila kay Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Pati ang mababangis na hayop ay ipapasakop ko sa pamamahala niya. Pagkatapos, sinabi ni Propeta Jeremias kay Propeta Hananaya, Hananaya, makinig ka. Hindi ka sinugo ng Panginoon, pero pinapaniwala mo ang bansang ito sa kasinungalingan mo. Kaya ito ang sinasabi ng Panginoon. Mawawala ka sa daigdig na ito. Mamamatay ka sa taon ding ito, dahil tinuruan mo ang mga tao na magrebelde sa akin. Kaya noong 7 buwan ng taon ding iyon, namatay si Propeta Hananaya. Ang sulat ni Jeremias para sa mga bihag. 29 na Kabanata. Mula